Kuya Regan. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome back po sa aking YouTube channel sa Kuya Regan Vlog. Ayan, nandito tayo ngayon, nasa biyahe. Siyempre kasama natin yung mga tropang yagit. Ayan, mga tropang yagit. So kasama natin sila pag-ayuda. So first time nila makasama sa atin sa pag-ayuda. And ngayon po, bago kami pumunta ron sa paroroonan namin dahil napakalayo po ng lugar na yan kina Kuya Carl, ay kakain muna kami dito sa may restaurant. At delikado baka magutom mga to. Delikado mga yan, baka magutom mga gat. Yan mga gat. O, kaya kakain muna kami dito sa restaurant. So ayan, kakain po muna kami dito. Ito kami kakain sa restaurant na yan. Yan. So baba na muna kayo. Doon na kayo dumaan sa kabila at wag dyan at baka masagasaan, mayari. May dala kaming mga groceries, mga kalangga. Ayan o, dami bigas. Marami tayong dala-dalang pagkain para sa ating beneficiary. Dahil so ngayon po ay mayroong bagyo po na parating. So kailangan po natin mag-stock ng mga pagkain. Kailangan natin mag-stock ng mga pagkain dahil unang-una napakahirap po ng lugar po, lalong-lalo na doon sa ating pagdadalhan ng mga pagkain. Kasi nasa barrio o coastal area sila. So yan, tingnan natin kung anong ganap ngayon sa lakad na to. Kakain kami. Mahirap ito magutom mga to. Delikado, baka mamaya mag-iyakan. Kaya kain muna kami dito. Narito po kami sa Kikos Canteen. Anong pangalan ng ano? Kikos Canteen. Ayan, nandito kami ngayon sa Kikos Canteen. Sir, chicken o sa tempog? Or sa... Ulo na lang. Ulo. Ano po tayo sa gitna? Ayan. Yan yung ating ulam. Ayun po ng kaming. Ulam nyo yan, sa inyo yan. At bawal tayo dyan. Bawal ako nyan. O, sa inyo yan na karne. Ayan, at tapos na po kami kumain and tuloy-tuloy na po papunta sa destination po kung saan po ay maghahatid kami ng ayuda. So sa ngayon po is na ngayon, signal number 1 na po dito sa lugar namin sa Bulan. So medyo malakas-lakas na rin yung hangin and ayan, halos po doon sa pinuntahan ko or pinaggroceryhan ko po ay sobrang pila-pila na. Opo, at ibig sabihin po nag-iimbak na sila ng mga makakain ngayong parating po yung bagyo. So ibig sabihin po aware na talaga lahat ng mga taga rito sa pwedeng mangyari ngayong may parating na bagyo. So talagang naghandaan na sila at nagbilihan na sila ng mga makakain. At yun na nga po yung naisip ko na ipag-grocery ang isa sa ating beneficiary para kahit papaano nakaready na rin siya sa parating na bagyo. Kaya kahit mag-stay ka lang sa bahay, hindi ka magugutom dahil mayroong mga pagkain na naka-stock. Yun. So ayun, nabusog kayo? Siyempre. Nabusog? Oo. Ayan, nabusog daw sila. Sila po yung mga tropang yagit. Meron din silang channel sa Facebook at sumama sila sa atin sa pag-ayuda. Yung bigas, ito pang plastic. Oh, John. Kaya? Oops.
dito. So ayan, at ito po yung bahay ni Kuya Kurt. Nakakatakot ito at may parating na bagyo. Ayun. Hapon. Kumusta Kuya Kurt? Ayan, pinag-grocery kita. At may parating na bagyo. Kaya nga po, Hindi ka natatakot? natakot. Kila tita ko sa mga kanina. Kasi nakita mo baga, ayan o, ay grabe bumukas na pala yung ano mo. Nung nakaraan po nung maulan, nung mahangin po dito. Mahangin. So ayan, marami kang groceries dyan. Ito, may bigas ka na rin. Thank you. So ito yung mga dala-dala natin. Mayroon tayo mga bigas. May bigas at ito may mga tinapay dito. May mantika para kasi may itlog tayo. Baka mamaya maisip mo magprito. At naisip ko na ipag-grocery ka kasi nga yung bagyo. At ang napakahirap dito sa lugar nyo yung bilihan ng pagkain, di ba? Mahirap yung bilihan dito. Ayan. Kumusta Kuya Kurt yung pag-aral? Okay lang po. Nakatapos na po namin yung nakaraan nung defense pa namin sa school. Oh, kumusta yung defense? Okay, so far okay naman po yung yung kinalabasan. Nahirapan pero okay naman po. Ayun. At least lumalaban. Opo. Sige lang hanggang sa makapagtapos. Yan, may mga kasama akong mga bata. Kilala mo sila? Hindi? Hindi. Mayroong mga channel yan. Oo, Trupang Yagit. Sila yung mga Trupang Yagit. May Facebook yan. So, sinama ko sila dahil gusto nila malaman kung ano yung ginagawa ng isang charity vlogger. Oo. Ngayon, nagtatanong sila bakit mayroong ganito. Wow naman. At maraming pagkain. Tapos may allowance pa. Ayun. Mahirap ba ikaw nga, mahirap ka daw ba? Sabi nito, nagtatanong sila. Ngayon, nakita mo na yung bahay nila. Ano masasabi nyo? Mahirap pala. Ano? Sobrang hirap. Sobrang hirap. O, di ba? Nakita mo na yung bahay niya. Siya lang nakatira dito, mag-isa. O. Mas maswerte ba kayo kaysa sa kanya? Ano masasabi mo? Marami tayong groceries, marami tayong dalang pagkain, may pera pa na ibibigay. Pero nakita mo naman yung sitwasyon. Karapat dapat ba natulungan? Opo. Ha? Oh. Ayan, at least kayo may mga magulang kayo na may susuporta. May tumutulong. Kumbaga may nag-aaruga. Si Kuya Kurt wala. Oo, mag-isa lang siya dito. Si Kuya Kurt. Oo, kaya siya ang kauna-unahan ko na beneficiary dito sa Sorsogon. Pinag-aaral namin siya para makapagtapos at maiahon niya yung sarili niya sa hirap. Ayan, si Kuya Kurt. Ano masasabi mo Kuya Kurt dito sa mga batang ito? Ano may advice mo? Go lang. Ipagpatuloy niyo lang din yung pagtulong niyo. Yan. Iya ako siya. Nahiya ka? Oo. Pag-aaral, pagpatuloy din yung pag-aaral. Kasi yan ang natin, katuwang or bala. Yan ang kumbaga sandata natin sa darating pang panahon o mga pagsubok sa ating buhay. 'Di ba? Yan kung bakit tayo mabubuhay, yan ang ating magagamit yung pag-aaral, 'di ba? Kuya Kurt. Yan, itong mga batang ito, ang content nila ay entertainment. Yung magpasaya, hindi charity. Kumbaga ngayon lang sila naka-experience ng kung paano makita yung pagcha-charity. So si Kuya Kurt, may inaalaga ang lola. Na-scout ko si Kuya Kurt dahil kay lola niya. Siya lang yung nag-alaga sa lola niya. Hindi niya iniwan si lola niya. Kahit gutom na gutom sila, kahit walang-wala sila, kahit ito yung bahay nila. Ayan butas-butas na. May parating pang bagyo. Sa tingin mo Kuya Kurt, malaking bagay ba yung may groceries? Opo. Sobrang laking tulong na din po yun kasi nga po, dahil nga po walang-wala din po ako, so malaking tulong na po to sa akin. Lalo na po may parating pong bagyo, sobrang hirap po. Ayun.
So naisip mo rin na pag binigyan kita ng pera, ibibilhin mo rin ng groceries para mayroon kang katulad ngayon nga, naisip ko na may bagyo na parating. Opo. Di ba? Walang mabibilhan dito. Bundok yung lugar nyo, may mabibili ka man, kumbaga dyan sa maliliit na tindahan. Ano? Kaya ang naisip ko, Kuya Kurt, ipag-grocery na kita. Opo. Para hindi ka na pumunta pa sa sentro, unang-una mahal yung pamasahe. And pangalawa, mahirap na kung kailan may bagyo, saka ka maghahanap ng makakain. Kompleto yan, Kuya Kurt. May chichirya ka rin, chicharon. May Yakult. May Yakult dito. May suka at toyo. And mayroon tayong mga tinapay. Maraming tinapay para ang iniisip ko nga, habang naghihintay tayo na matapos yung bagyo, lumipas yung bagyo, mayroon ka makakakain. Ayan, at pabukas nga, Kuya Kurt, ng karton na yan para makita mo yung laman yan. Ay, may tinapay ka rin. Ayo. Diyan mo tayo. Ayan. Ito yung mayroon ka mga biskuit. Mayroon mga noodles. Ito may nagaraya ka rin syempre habang naglilibang. At mayroon ka rin gatas dito. Asan yung gatas natin dyan? May gatas, kape. May mga dilata rin. Kompleto nga. Ayan. May gatas. May asukal. Saka ito. Ayan. Mga chicharon din. Para siyempre, alam ko yung mga buhay ng isang di ba? Teenager ba? Hilig kain-kain, di ba? Ganun talaga. Saka mayroon ka rin toste dito. Para pwede mo na itong pagsama-sama dyan para isa. Ito may mantika, may asukal, may chicharon din. Oo, na baboy. At may bigas. Yan. So, syempre may pera pa. Ayan. Nag-grocery ako ng worth of 3,000 para sa'yo. Tapos may 3,000 ka pa, allowance mo. Ayan. Ano, Kuya Kurt, swerte ba? Super swerte. Ayan. So, ayan, pinag-grocery po natin siya ng worth of 3,000. Para mayroon siyang pagkain ngayong parating na bagyo. And, matapos man yung bagyo, paldo pa rin siya. Marami pa rin yan. Hindi pa niya maubos kahit isang buwan yan. Ito, mayroon kang pitlo, kumbaga, pinaghalo-halo ko para hindi yung araw-araw na lang itlog. Di ba? May dilata ka pag gusto mo dilata. May noodles ka kung gusto mo ng noodles. Sa tingin mo, Kuya Kurt, yung mga nabili ko, sakto ba para sa ganitong lugar sa inyo na siyempre kailangan mo yung mga ganyan mabilisan na pagluto? Ngayon, sinabi mo kanina, saan ka mag-i-stay? Kala tita po. Doon po ako sa Kalugan po, kala tita po ako mag-stay. Kasi nga po, di po ako dito makatulog na maayos. Lalo nga po may parating pong bagyo. Like, lalo pag sobrang malakas po. Talagang na din po tayo sa loob. Delikado. Naalog na ba siya? Opo, naalog po ito. Bahay namin. Kasi nga, nung nakaraan bagyo nga po, yun po yung bubong namin. So ito ay bali 6,000 dapat. So pinag-grocery ko na lang para hindi ka na bumili. At least, ayan, meron ka ng mga groceries. At ito yung 3,000 allowance mo. No? Allowance mo para kahit pa paano, kung ano yung mga bibilhin mo, mabili mo. Takad ni Kuya Kurt. Akala ko tumakat ka na ng sobra. Ayan. Ayan, 3,000 pesos. Dala nga po, yung parating po namin second sem, madami din po kaming yung mga expenses na din po, yung mga gastusin naman po, like, marami naman po kaming padating po na ambagan. So, yeah, sobrang, malaking tulong na po ito sa akin. Ayan, gagamitin mo Opo. para sa mga ambagan. Opo. At least may pangkain ka na, hindi mo na magagastos yung pera.
Di ba? Ganon din naman. Kung bibili ka pa ng mga pagkain dyan, mas mapapamahal ka. At least dito may magsaing ka lang. Mas mahal pa po kasi talaga dito yung mga bilihin. Kasi Mas coastal hassle. area malayo yung lugar. Mga di katulad dun sa sentro, nandun na lahat, mura. Dito, magpamasahe ka pa. Sa isang buwan, ilang beses ka pumunta ng sentro? Minsan, hindi pa nung nakapagbulan lang po ako nung first po nabigay niyo po sa akin. Yun lang Ako yung nakapunta. yung 7K tsaka yung cellphone po. Yun po yung pinaka po. First time ka, di ba? Kasi naisip ko talaga na i-grocery ka kasi nung nakaraan sinesend mo sa akin yung mga pinag-grocery mo. Kaya naisip ko, ito na lang din yung bibilhin ko na mga pangangailangan. Yung talagang daily needs natin na ginagamit, yung pang araw-araw. Kaya yun talaga yung binili ko na lang din. Hindi ka napupunta doon. Pero may time na makakapasyal ka ulit doon. Pagka yung busy ako, pwede ka naman ikaw yung pumunta doon sa sentro para makapasyal ka rin doon sa sentro. Oo. Kaya naisip ko nga, sabi ko, di ba, i-Gcash ko sana sa'yo. Sabi mo wala kang Gcash at mahirap dito yung pag-Gcash, magka-cash out. Kaya pag ganon, halimbawa sobrang busy ako, para makapasyal ka sa sentro, imi-message kita. Sige po. Oo, na punta ka doon para para naman masilayan mo yung ganda ng sentro, di ba? Lagi ka dito sa bundok. Nakita mo na ba yung Save More? Hindi pa po. Hindi pa? Oo, di ba? So, maraming nangyayari doon sa sentro na hindi mo alam kasi dahil syempre, nag-iisip ka yung pamasahe. Magkano nga pamasahe papunta doon? 70 po. 70. So, balikan. Magkano? 140. 140 po. O, di ba? Sayang pa. Oo, yun ang naisip ni Kuya Kurt kaya hindi siya nakakapag-isip na pumasyal. So, ngayon, itong mga batang ito, ay grabe, pilhatong talaga. Ayan. Oo, yung mga bata. May mga kasama akong bata, nanay. Yung mga kapitbahay ko doon. Sumama din. Oo, sumama at gusto daw nila maka-experience. Ayan. Oh, bless kayo. Ayan. So, naghatid kami ng pang mga groceries. O, para kasi may bagyo-baga tayo na parating. 2 bisis na. 2 beses. Tapos ngayon, malakas-lakas yung ngayon. Kaya nga inalisan na namin yung haliging doon. Bakit po? Kasi baka mabagsak naman sa aming bahay. Masisira na naman. Oh, tagilid na nga yung bahay na to, no? Ay, tinalian na nga yan. Tinalian nyo. Oh, kasi delikado talaga kung dito pa siya mag-stay. May bagyo na ganito kalakas. Nung nakaraang bagyo, saan ka? Minsan nga, tinatawag na lang namin dyan. Tinatawag nyo. Ako nung nakaraang bagyo dito lang ako sa bahay. Doon. Like, Tawag kami ng tawag sa kanya. Nung taho pa na yung bagyo, tsaka pa ako umalis. Pala patapos na, saka ka lang lumabas. Pero yung bagyo, anong na-experience mo dito sa loob ng bahay? Habang Sa Yung taas po naman ako. dumaan Hindi naman, kung sa baba, kawawa ito. Grabe. Yung hangin po talaga, mas okay lang po, prepared ko pa sana po kahit ulan na lang, wag lang po yung hangin. o di basang-basa ka dyan sa loob? Opo, basa po talaga. Pero tinawag naman pa ko nila nanay. So, lumipat pa ako. Doon kami. Lumipat dyan sa inyo. Kayo po dyan lang din. May Dito bagyo. lang kami. Kasi, Kuya Kurt, huwag mo isusugal yung sarili mo. Pag ito nadaganan ka, delikado yan. Di ba? Kasi takilid na yung bahay niya, no? Bahala ng Panginoon. Ang Diyos na lang humawak sa kanya. Mm. Hindi ba? Mm. Hindi naman tao mag-awak, ang Diyos. Mm. Oh. Yan ang atin, Kahit pa paano. Kasi tagilid na talaga, oh. Yan, oh. Okay pa man, sir. Opo. Okay pa. Kasi Oh. matibay pa man yung mga haligi Poste. niyan. Oo. Oo. Kaso nga lang, wala nang bubong talaga. Sira-sira na. Ito nga itong bagyo, itong nasira yung bubong dito Oh. Oh. Ayan, butas-butas na rin kasi talaga. Tsaka bulok na talaga yung yero. Kaya talagang tatangayin na yan ng hangin. Kaya nga, sabi namin, gawaan na lang siya ng maliit dyan na bahay. Oo nga. Pwede kahit maliit lang na dyan. Kaso nga lang, di ba, ayaw galawin tong bahay na to. Sila, dumalaw man sila sa bahay. Kahit sa kanila yan, delikado din sila sa bata. Kaya trespassing din sila maggalaw ng bahay nang hindi sila magpaalam din. May tao.
Oh, di ba? Ay, di kung gagawan si Kuya Kurt ng bahay, saan ilalagay yung bahay? Kahit maliit, papayag na rin yun sila. Alin, madisgrasya yung bata. Mm. Oh. Sa tingin mo, Kuya Kurt, okay ba yung idea ni nanay? Di ko lang po sure, like, Yan na nga yung sabihan namin ngayon, tuhin niya doon sa bila. Oo. siguro Kahit pag malang magpaalam maliit. Magpaalam po, kahit di ko lang po sure kung papayag. Papayag. matulugan mo lang na Kahit yung maliit, papayag yan. Kahit sa isip ko, papayag yan. kasi Basta magpaalam nang hindi mo tusok ka ng tusok, hindi ka magpapaalam. Dapat naman talaga magpapaalam ka bago ka gumawa, di ba? Hello. Ibig sabihin, halimbawa, itong lugar na to, ayusin itong lugar na to lang, lagyan ng higaan. No, Kuya Kurt, itong lugar na to, lagyan ng bubong pa dito. Kahit tama na ito, sa kanya man lang. Oo. Kasi, tama yung sabi ni Lola, delikado ka dyan. Pag yan nagiba, nako. Durog ka dyan, Kuya Kurt. Durog ka dyan, oo. Yan ang nga sinasabi namin kahit bumagyo nung Mm. lumipat ka na lang. Yung bagyo. Oo. Yung nakaraang bagyo, 2 beses na, di ba, yung dumaan? Oo. Dito ka lang sa loob. Dito siya. Opo. Tatawagin naman namin. Tinawag ako nila Tibea. Yung anak ko ni nanay. Doon. Tinawag. Lumipat po ako doon. Pero paano na yung pahupa na? Pahupa na. 4. Alas 4 po ata yun. Na madaling araw. Ikaw, anong ginawa mo dyan? Basang-basa ka Nakaupo dyan? lang po ako dyan. Nakaupo. Nakaupo ka lang. Stay strong sa loob. Tapos, binalot mo yung katawan mo? Di po. Like, dyan na po ako sa gilid. May part din naman po na hindi natutulungan. Adi wala kang balot. Parang, grabe. Hindi ka nakatulog, magdamag. Hindi po. Grabe, ang hirap ng sitwasyon dito. Kasi, tagus-tagus talaga ito mga kalangga. Halos yan. Tagus-tagus na. Yung CR nyo, ito. Wala na rin ng bubong Wala na din po. Walang bubong. Yung CR niya, bagsak na rin yung bubong. So pagka umuulan dyan, nandiyan ka sa loob, di may payong ka na lang. Opo. Magpapayong ka. Ayun. Ano yan, kapitbahay mo rin? Dito ka rin ba? Nanay Best ko friend po. ko po. Best friend mo siya. Kaibigan ko po iba. Kaibigan mo. Kumusta naman si Kuya Kurt bilang kaibigan? Okay lang po talaga. Ha? Okay lang po. Since maliit, ano masasabi mo kay Kuya Kurt ngayon may magpapaaral sa kanya? Okay yan. Mag-ano siya, siya pag-aral. Ikaw nag-aaral ka rin? Hindi na, may asawa na po ako. May asawa ka na. Since maliit pa kayo, kaibigan mo talaga si Kuya Apo. Kurt. Anong pag-uugali meron si Kuya Kurt? Mabait. Ha? Mabait. Mabait. Friendly. Mabait na kaibigan. Ayun. So, ngayon sa sitwasyon niya dito, talaga masasabing delikado para kay Kuya Kurt, Opo. Delikado talaga to kasi yung hangin. Hindi natin maiiwasan yung hangin sa taas pa dumaraan. Kaya minsan tinatawag niyo na lang siya. Doon siya na nakikituloy sa inyo. Oo. Yun nga. Kaya nga, yun ang inisip ko kay Kuya Kurt. Ko siya ng mga groceries para at least pag may bagyo, hindi niya kailangan maghanap pa ng kakainin niya. Oo nga. 'Di ba? Tsaka ang hirap dito magbili. Oo. Mahal pa yung mga bilihin dito sa lugar Mahal niyo. Talaga. Mm. Sobrang mahal talaga dito. Namamalingki kayo dito lang din. Pupunta kami Sentro. sentro. Pag maramihan. Oo. Pero pag paunti-unti dito na. Konti-konti lang dito. Pero Mahal. ginto talaga yung bilihin dito. Halimbawa, isang dilata, sardinas, magkano dito? 40. Aday ko. 40 pesos. Doble. Daw. Doon sa bulan, 20. 20 plus. Doon, mga 23, ganon. 20. Dito 40? 20. Noodles, magkano yung isang ba? May 30 po. 30. Wow, doble nga. Triple pa. Grabe naman yung presyo dito. Tama pala talaga yung naisip ko na ipag-grocery kita doon sa sentro. Bukod sa hindi ka na kailangan pumunta ron, naka-discount ka pa. Kasi yung pamasahe din po. Masahe. Pero ka. Kaya rin 70. Seven. Balikan. 140. So ayan, nakita nyo na yung sitwasyon ni Kuya Kurt. Ha? Oo. 'Di ba? Masasabing
Ang hirap talaga ng buhay niya. Ang hirap. Ikaw? O kasi ito mga ano to sa amin. Kumbaga kahit papaano sila, may mga magulang kasi sila na nag-aaruga sa kanila. Magsusuporta. Nagsusuporta sa kanila. Ito sa kanya, kung may pera lang, Kung may pera, magsusuporta yung nanay. Pero pag walang pera, bahala ka dyan. magutom ka dyan. Magutom ka dyan, mamatay ka dyan sa gutom, bahala ka dyan. Grabe, diba? Nakita niyo na? Oo. Walang pakialam yung nanay eh. Mag-isa lang si Kuya Kurt dito. Sabi kasi niya, swerte naman may pera na darating. Sabi niya. Oh, swerte ba? O, diba? Kaya mas maswerte kayo. Meron kayo nag-aaral Oo. ng nanay. Ito kasi broken family din siya. Broken family din. Kasi wala na yung tatay. Pero ano nangyari sa tatay mo? Kung pumali yan, hindi Nag- na nagparamdam. Nagpamanila, hindi na nagparamdam. Oh. Nalunod sa Ito, kumpleto yung magulang niya. Pero nang kasambahay lang yung mama niya. Pero at least nagsusumikap sila. So at least mapalad pa rin kayo kahit mahirap pero maraming aaruga. Nandyan yung mama, kapatid, yan, kamag-anak. Si Kuya Kurt walang wala. Yung bahay pa, barong-barong na. Bahay pa ba yan? Maganda pa nga yung kamalig na tinatambayan nyo doon sa palayan, di ba? Oh. Ito grabe, bahay pa ba ito? So, yun ang suggest ni nanay na baka daw dito daw malagyan na may bubong naman. Pero, Dadagdag. hindi, sa tingin ko, kailangan ito, bubungan na lang dyan. Oo, tapos yung dingding ayusin para ito na lang yung maging lugar mo. Ano sa tingin mo, Kuya Kurt? Okay naman. No? Okay naman po so far. Kaso nga lang, kailangan ko lang din po talaga magpaalam. Magpaalam ka, oo. Malay mo may tumulong sa atin. Itong part na to, kusina na to, ito na yung lagyan natin ng papag dyan, no? Para mahigaan ka. Tapos ayusin natin yung dingding dyan. Komportable ka na dyan. Magiging okay ka na dyan. Tapos ayusin lang natin yung bubong na to, yung CR kasi ibang klase. Alisin na yan. Baka masilipan si Kuya Kurt. Agay ko. Marabig siya. Marip si Kuya Kurt. Ayaw, cool. Alekul. Bata pa ko cool. Yun. So yan, at ano masasabi mo Kuya Kurt dito sa ayuda natin? Tuloy-tuloy pa rin. Nandito pa rin kami. Hindi pa rin, kumbaga, hindi ka namin iniiwan. Tulad ng sinabi ng ating sponsor, tulad ng sinabi ko na nandito ako para sa'yo hanggat nandyan yung mga supporters natin at sponsor na tumutulong sa'yo. Ano masasabi mo? Gaano kalaking bagay, tulong ito na merong ganito na dumarating sa'yo monthly? Ano po, like super malaking tulong na po ito sa akin kasi nga po, dahil nga po sa walang-wala din po ako, hindi ko po ina-expect yung mga ganitong bagay na pupunta po sa akin. Like, yun, sobrang laking tulong na po talaga nito sa akin. Like, ilang month. Sobrang laking tulong na po, lalo na po na nag-aaral po ako. Okay. So ayan, at masasabi ko sa iyo Kuya Kurt, tuloy lang pag-aaral. Tapos yung kamusta yung hindi pa wala pang exam, no? Wala pa po, Sa sa ECC? January pa po. January. So sana makapasa ka. And ayan, at masasabi ko sa iyo na tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy yung iniipon yung pang tuition mo sa college mo. So ibig sabihin, hinahanda na namin o pinaghahandaan namin yung darating na pasukan dito sa college life mo. Anong grade ka na? Grade 7 po. Grade 7. Ikaw? Grade 5. Grade 5. Grade 5. Ikaw? 7. O, grade 7. O, ang katangkad nila. Pare-parehas kami. Kaya tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Maswerte kayo. Kahit pa paano may nagpapaaral, may nagbibigay ng baon. Magkano baon mo sa isang araw? 50 po. 50. Ikaw? Minsan 20, minsan 30. Minsan 20, minsan 30, minsan 50. Ikaw? Minsan 20, minsan wala. Minsan wala. Ayun. Si Kuya Kurt, may nagbibigay ba ng baon? Nung time na wala kami?
Wala. Si tita po minsan, binibigyan niya po. Pero pag wala sila, wala din. Oo. Pag meron. Pero, Ayun. pero ano po, yung almost po yung binibigay po nila sa akin, which is, nagagamit ko lang din po talaga sa mga sa Ambagan. school. Opo. So, maswerte kayo. Bukod sa may mga pang-ambag kayo, may baon pa kayo. Si Kuya Kurt minsan nagpapasok yan na walang baon, walang kain. Tapos, ano yan, ano pa ba? Walang pang-ambag. So, maswerte kayo at kayo kompleto. Hindi nyo pinoproblema yung baon nyo, hindi nyo pinoproblema yung pang-ambag nyo. Si Kuya Kurt, problemado pa. So, ngayon, Kuya Kurt, tuloy-tuloy lang tayo. No? Tapusin mo yung hanggang college habang nandito yung mga sumusuporta sa'yo. Kasi ito na yung pagkakataon mo. No, ito yung bagay na ibinigay sa'yo ni Lord. Kumbaga gantimpala sa'yo sa pag-aruga mo sa lola mo, pagtulong mo sa lola mo. Kasi nung time na nandito pa si lola niya, nag-aaral si Kuya Kurt plus binabantayan niya pa yung lola niya. At dumating din sa time na si Kuya Kurt dito na nag-aaral sa bahay kasi hindi siya pwedeng umalis. Module lang, no? Dahil siya pa nag-aasikaso sa lola niya. Kaya ang swerte nyo. Kaya nyo ba mag-alaga ng lola? Ha? O kaya ikaw? Ay, di daw. Ikaw? Kaya, ayan. Kasi mahirap mag-alaga ng lola. Ang lola kasi niya, hindi na nakakatayo, hindi na rin nakakapagsalita. Walang-wala na, bedridden na. Oo, palagi na lang nasa higaan. So, kaya nyo alagaan yung ganon? Kayo magbibihis, kayo magtatanggal ng dumi. Kaya nyo alagaan yung mga ganon? Hindi? Kaya nyo yun? Hindi? Sa akin, hindi pa siguro kasi maliit pa sila. Hindi pa nila alam yun. Oo, ganon. Anong grade ka nung inalagaan mo si lola mo? Grade 11 po. Grade 11. Siya lang yung siya yung nagtatanggal ng dumi, nagbibihis. Kaya siya pinagpala ni Lord. Ngayon, at ito na nga yung kapalit ng mga pagtsatsaga niya sa pag-alaga sa lola niya. May dumarating sa kanyang monthly allowance, plus pag-aaralin pa siya hanggang college makapagtapos. So Kuya Kurt, sana maibalik mo yan sa pagdating ng panahon, maibalik mo sa mga kapwa natin na may hirap na nararanasan din yung katulad sa nararanasan mo. No, Kuya Kurt? So, ayan po. Kapati. So, ayan po. At ako'y magpapaalam na. Pansamantala po. At ayan, iwan mo na kita, Kuya Kurt. At ayan, salamat po sa Anonymous sa tumutulong kay Kuya Kurt, nagpapatuloy na sa pagpapaaral kay Kuya Kurt. At syempre sa mga viewers po na nandyan po, na patuloy po nanonood, sumusuporta sa aking mga ginagawa dito, charity works. Ayan, at sana suportahan niyo po yung aking channel para marami pa po tayo matulungan. And syempre sa mga kasama nating Go Boys, sa Maglangga, at sa lahat po ng mga nagcha-charity sa katulad po sa mga ginagawa namin. So yan po, bye-bye po and God bless sa inyo lahat. And ito pa pala yung mga Trupang Yagit. Ayan, support natin silang mga Trupang Yagit. Yan, ano masasabi nyo, Trupang Yagit, dito sa ginawa natin ngayon? Masaya ba? Opo. Masaya ba yung nakapagpasaya o tumutulong? Ayun. So ayan, bye-bye po. God bless. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta.